Nagpapatupad na ng mass at catch-up vaccination ng Department of Health upang sugpuin ang nakamamatay na sakit at tigdas sa bansa. Narito ang ulat ni Sherwin Kulubong. Sa Bacolod, magpapatupad ng catch-up vaccination ang Bacolod City Health Office dahil sa mataas na kaso ng hinihinalang tigdas sa syudad. Muling hahanapin ng Health Department ang record ng mga batang hindi pa o kulang sa bakuna upang hikayati ng mga magulang nito na magpabaksin. Target ng CHO na ma-immunize ang lahat ng bata sa syudad ngayong taon. Reviewhan na naman na sila naton kag ang mga nag-refuse over the consents. Pilito nagid na sila naton kay this is an outbreak already. Samantala, nagpalabas ng memo ang CHO ukol sa paglalagay ng mga fast lane sa mga ospital para sa mga may sintomas ng tigdas. Sa Laguna, nagsasagawa na rin ng mass immunization ang Department of Health sa Region 4 upang mapigilan ang pagtaas ng kaso ng tigdas sa rehiyon. Bukod sa mga ospital, maaaring maka-avail ng libreng measles vaccine sa mga barangay health center. 1 year old, dapat kumpleto ka na sa bakuna, kasama na measles. Ang pinaka-importante, alam ng tao kung may sakit ka na o wala. Yung pala, 4 days bago ka magkaroon ng lagnat, nakakahawa ka na. Sa pinakahuling tala ng DOH-4A, umabot na sa 1,013 ang kaso ng naturang sakit dito. Sa Bulacan, siksikan na rin sa ilang ospital sa Bulacan ang mga batang nagkaroon na ng komplikasyon gaya ng pneumonia dahil sa tigdas. Bunso nito, muling nagpaalala ang pamunuan ng Rogosiano Memorial Hospital na huwag ipagsawalang bahala ang naturang sakit dahil maaari itong ikamatay ng mga bata. Mas madalas po ang tigdas na may pulmonya at tigdas na nagtatae. Hindi natin siya pwedeng basta pakainin or painumin kasi nga po ang tendency, pwede po silang mag-aspirate o yung pagkain po or yung tubig pumunta po sa bagat. Sa tala naman ng Bulacan Provincial Health Office mula January 1 hanggang January 26, umakit na sa 217 ang tinamaan ng tigdas sa Bulacan. Mas mataas ito ng mahigit 1,000% kumpara nung nakarang taon na umabot lamang sa 12 sa kaparehong buwan. Sherwin Kulubong, UNTV, News and Rescue, Philippines. Tututukan ng Department of Health ang mga lugar sa Eastern Visayas na maraming death case ng measles. Narito ang ulat ni Jeneline Gakit Valles. Dahil sa patuloy na pagtaas ng measles at tigdas sa Eastern Visayas, nag-deploy na ang Department of Health ng tauhan nito sa mga lugar na may mataas na kaso ng sakit na ito. Batay sa datos sa DOH, mula sa 161 cases at 8 deaths noong Enero, umakyat na ito sa 268 cases at 11 deaths ngayong buwan. Kung pagbabatayan ang death cases, lumalabas na sa lalawigan ng Leyte may pinakamaraming measles cases, kaya ito ang tututukan ngayon ng DOH. Prioritize naton anay ini nga mga areas nga damon cases reported may adana death. We will allow hit aton strategy hit aton mga local government. Kung baga diri pa nagios din makadto kami kay nag-ano naman kami na nag-inform na kanhairang as reported here. Tatagan na nato ng local government to decide. Isa sa nakikitang dahilan ng pagtaas ng measles cases ay ang pagbaba ng mga nagpapabakuna, bunsod na rin ng dingbaksya scare. Ngunit muling ipinaliwanag ni Dr. Mulo na hindi dapat katakutan ng measles vaccine dahil matagal na itong ginagamit at ibinibigay sa mga bata. Ipinaliwanag rin ng DOH na maging ang mga matatanda na hindi pa napapabakunahan ng kontratigdas ay maaring mag-avail ng baksin upang makaiwas din sa sakit. May da talaga kita enough extra to cover ito niya kabataan yan. Ang atong gipipinamilin kung hain malikira. So kung di pa na matira mahabilngan, ang mga adults siya talagang nasa rin nga waray talaga harapagano, then adi kami di region lang kamo mapila. Or balito, kunhain ka muna ka-assign nga munisipyo or RH or center. Jeneline Gakit Valles, UNTV News and Rescue, Tacloban City. Sa ibang balita, ginagawa na ng Department of Transportation ang draft ng Implementing Rules and Regulations sakaling maisabatas na ang motorcycle taxi. Narito ang report ni Grace Casin. Habang hinihintay ang bersyon ng Senado sa panukalang pagsasaligal ng motorcycle taxi, gumagawa na rin ng draft implementing rules and regulations ang Department of Transportation. Ayon kay DOTR Road Transport and Infrastructure USEC Mark De Leon, isinasapinal na nila ang mga issue sa paggamit ng motorcycle taxi, gaya ng kung saang kalsada papayagang dumaan, speed limit,
insurance at training ng mga driver. Admittedly, yung third meeting din, if-finalize namin yung IRR, medyo kailangan lang i-refine yung mga clauses dun sa IRR. Ang House Committee on Metro Manila Development nais na maglabas na lang ng department order ang ahensya para magsagawa ng pilot testing na operasyon ng motorcycle taxi sa Metro Manila. Ngunit ayon sa mga opisyal ng ahensya, tali ang kanilang kamay sa kung ano ang sinasabi ng batas. Because if we wait for the bill, we will have to wait for the next Congress, file it, refile it, matatagalan tayo masyado. We are legally bound by that Section 7, which says that private motorcycles are not a mode of public land transportation. Hiniling naman ng bike hailing app na angkas na isali sila sa isasagawang pilot testing. We really submit po that we can use angkas as a test case to see if these regulations are really working for the common good. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Inirekomenda ng Bureau of Immigration na i-deport ang Chinese national na nambastos ng isang pulis sa MRT station. Mula sa Quezon City, nasa linya ng ating telepono si Mai Bermudez para sa detalye ng balita. Yes, Mai? Ella, kasong deportasyon ang inirerekomenda ngayon ng Bureau of Immigration Legal Division laban sa Chinese national na nagsaboy ng taho sa isang police officer nitong weekend. Ang Chinese na si Zhang Jiale ay sumuway sa polisiya ng Metro Rail Transit dahil sa pagpupumilit nito na magpasok ng inumin sa tren at pagsuway sa law enforcement agents nang buhusan ito ng taho ang isang police officer nang hindi siya payagang ipasok ito sa tren. Ayon sa tagapagsalita ng Immigration Bureau na si Dana Sandoval, kinakitaan ng kanilang legal team ng sapat na batayan ang pagkakaso laban kay Zhang. Dagdag pa nito, malinaw din umanong paglabag ang ipinakita ng Chinese national sa immigration. Kinadismaya naman ni BI Commissioner Jaime Morente ang naturang insidente dahil malinaw umano itong pambabastos sa mga otoridad ng bansa. Ayon kay Sandoval, sakaling maaprubahan ang deportation charge laban kay Zhang, ay otomatiko itong ilalagay sa watch list ng ahensya. Dumating si Zhang sa bansa Oktubre noong nakaraang taon gamit ang isang Special Resident Retirees Visa. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mai Bermudez live na nagulat mula sa Quezon City. Nakahanda na ang Philippine National Police sa seguridad sa unang araw ng kampanya ngayong araw. Mula sa Camp Crame, nasa linya ng ating komunikasyon si Lea Ilagan para sa detalye ng balita. Lea, magandang tanghali. Magandang tanghali sa iyo, June. Nakalatag na nga ang seguridad ng Philippine National Police sa pagsisimula ngayong araw ng campaign period. Sa Metro Manila, 14,000 ang ipapagkalat ng NCRPO ng mga pulis upang matiyak ang seguridad ng publiko at mga kandidato. Magdadagdag din ng checkpoint sa iba't ibang panig ng bansa para mahuli ang mga nagbibit-bit ng baril lalo na't umiiral ang election gun ban. Kinumpirma din ni Albayalde na tumaas ang 7 validated election hotspots. Kaya naman tuloy-ani ang coordination ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Commission on Elections para masiguro magiging ang halala ni Chief PNP Albayalde sa mga pulis manatiling apolitikal. Sa June. Maraming salamat, Lea Ilagan. Tiniyak ng Malacanang na hindi magagamit ang pondo ng pamahalaan sa pag-endorso ni Pangulong Rodrigo Duterte ng mga kandidato sa 2019 midterm elections. Narito ang report ni Rosalie Coz. Personal choice ni Pangulong Rodrigo Duterte ang aasahang i-endorso niya para sa darating na 2019 midterm elections. Kaalinsabay nito, tiniyak ng Malacanang na walang pondo ng pamahalaan ang gagamitin sa pag-endorso ng punong ehekutibo ng mga gusto niyang kandidato. But the President will never use any government resource in support or against any candidate. Stricto siya doon. Asahan na rin na magpapatuloy ang pag-endorse ng punong ehekutibo sa mga preferred candidates simula ngayong araw ng campaign period. Nauna nang i-endorso ng Pangulo sina dating Special Assistant to the President Bongo, Francis Tolentino, former PNP at Bucor Chief Ronald Bato de la Rosa,
Senator J.V. Ejercito at maging si dating Senador Jinggoy Estrada. The president, under the law, can campaign for or against a candidate by reason of the provision under the law that political or officials, by reason of their political offices, can campaign. The rest, all employees of the government, AFP, police, cannot campaign for or against any candidate, nor can they use any resource of the government. Susuportahan din ng punong ehekutibo si Ilocos Norte Governor Amy Marcos dahil sa utang na loob. Nang tanungin kung makakaapekto ba sa imahe ni Pangulong Duterte ang pagsuporta kina Jinggoy at Amy, ang tugon ng Malacanang. The survey will tell you that the president has made many perceived to be unpopular decisions, and yet the survey remains very high. In other words, Filipino people trust this man. They're confident and believe in his judgment. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Sino-sino ba ang dapat nating iboto sa darating na 2019 midterm elections? Kung hindi pa sigurado, narito ang ilan sa mga panuntunan upang makilala kung sino ang kandidatong iboboto sa halalan sa Mayo. Narito ang ulat ni Mon Hocson. Mahigit 2 buwan na lamang ang natitira at muli na namang boboto ang mga Pilipino para piliin kung sino ang mauupo sa Kongreso at sa mga lokal na posisyon. Sa May 13 ang midterm election at sa June 30 naman manunungkulan ang mga mananalo sa halalan. Pero habang wala pa ang eleksyon, alam na ba natin kung sino-sino ang dapat nating iluklok sa pwesto? Salamat na lamang at mayroong mga available tools o kagamitan na makakatulong sa atin upang makapagdesisyon kung sino ang ating iboboto. Sa mga mobile phones, pwedeng i-download ng mga Android user ang Pilipinas 2019 mobile app. Ito ay isang mobile application na naglalaman ng listahan ng mga kandidato sa 2019 midterm election. Maaari mong makita ang mga kandidato by position o di kaya'y by location. Malalaman rin ang political statement, plataforma, accomplishment, education at career ng mga kandidato. Mayroon ding tab para malaman ang mga sariwang balita hinggil sa nalalapit na halalan. Subalit sa ngayon ay patuloy pang dinedevelop ang naturang app at hindi pa kumpleto ang lahat ng impormasyon sa listahan. Ayon sa developer ay pipiliting makumpleto ito bago ang eleksyon. Bukod sa mobile app, makakatulong din ang pagbisita sa website ng Commission on Election. Makikita rin dito ang listahan ng mga kandidato. Pero mas makakabuti pa rin na magsaliksik ng mainam upang huwag magkamali sa kandidatong iboboto. Manood ng mga balita, mag-research sa internet at magtanong-tanong. Maging matalino rin dahil nagkalat na rin ang mga political paid advertisement. Sa UNTV News and Rescue Channel, naglaan ang programang Get It Straight with Daniel Razon ng oras para makapanayam ang ilan sa mga kakandidato sa pagkasenador ngayong midterm election. Maaring mapanood ang mga episodes sa www.untvweb.com. Mon Hocson, UNTV News and Rescue. Tiwala ang kandidato para sa pagkagobernador ng Laguna na si Emilio Ramon E.R. Ejercito na walang magiging dayaan sa 2019 midterm elections. Mula sa Quezon City, narito ang report ni Rosalie Coz live. Magandang umaga sa iyo, Rosalie. Yes, magandang umaga, Ella. Dahil sa political will ni Pangulong Rodrigo Duterte, kaya walang magiging dayaan sa 2019 midterm elections. Yan ang naging pahayag ng isa sa mga kandidato sa Laguna gubernatorial race na si Emilio Ramon E.R. Ejercito sa kanyang exclusive interview sa programang Get It Straight with Daniel Razon. Ito ay bagaman paniniwala niya na dinaya siya noong nakalipas na 2016 Laguna gubernatorial race. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. We have a strong president who has political will na talaga namang astig ang ating Pangulo at pag sinabi niyang bawal ito, bawal ito. Pag sinabi niya linisin ng Boracay, linisin ng Manila Bay, ginagawa po niya, may political will. Sana walang dayaan at parehas ang maging laban.
Taong 2014 ang iutos ng Commission on Elections o COMELEC ang pagbaba ni Ejercito sa pwesto dahil sa kaso ng campaign overspending noong 2013 midterm elections. Para kay Ejercito, pinag-initan siya noon ng dating administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Nang tanungin naman kung paano makatitiyak na hindi na muling mababato sa issue ng sobrang paggastos sa pangangampanya sa paparating na halalan, ang tugon ni Ejercito, Kasi kakampi na natin ng presidente, hindi ko nakakalaban, kakampi ko na si Pangulong Duterte, palagay ko naman patas ng laban ngayon. Na hindi ka na makakargahan. Hindi na ako mapapag-initan ng Malacanang at ng Comelec. Samantala, ilan naman sa mga prioridad ni Ejercito kung muling mananalo sa Laguna gubernatorial race ang pagsusulo ng healthcare, quality education, turismo, infrastruktura, security, peace and public safety sa kanyang probinsya. Paiigtingin din ito ang sektor ng agrikultura at sisikaping maging isang food basket ang probinsya ng Laguna sa rehiyon. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz, live mula sa Quezon City. Ikinalugod ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ratification ng publiko sa Bangsamoro Organic Law o BOL. Nagbabalik si Rosalie Coz. Rodrigo Duterte bilang isa sa mga mahalagang pangyayari sa ilalim ng kanyang termino ang ratification ng Bangsamoro Organic Law o BOL kamakailan. Dahil dito, hinikayat niya mga residente sa Mindanao na suportahan ang pamahalaan sa itatatag na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ginawa ng punong ehekutibo ang pahayag ng pangunahan nito ang pamamahagi ng Certificates of Land Ownership sa mga magsasaka sa Buluan, Maguindanao kahapon. But during the 3 years, one of the great developments that happened in this country is itong BOL. So I'm glad that it has succeeded, and I am inviting everyone here, Maguindanao Primary. Join us in government. Hindi ba lang akin yan? Atin lahat itong gobyerno na ito. Be a part of it. Kaalinsabay nito, nanawagan din si Pangulong Duterte sa mga armadong grupo na ibaba na ang armas at suportahan ang pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Okay mo na yung armas mo, ilibing mo na yan, di mo kailangan. Isang putok lang yan gulo. Pero kung tahimik tayo, mag-usap tayo, at maibigay naman yung gusto ninyo na tulong na dapat talaga sa inyo. Niratipikahan ng BOL na magtatatag sa BARMM matapos ang plebisito noong January 21 at mapapabilang sa bubuing BARMM ang Cotabato City, Basilan liban sa Isabela City, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Philippines. Nasa 500 overseas Filipino workers o OFWs ang natulungan ng UNTV at ng Members Church of God International sa isinagawang libreng medical mission sa Macau, China. Narito ang report ni Ramis Naral. Matagal nang sumasakit ang ngipin ni Maribix pero tinitiis na lamang niya ito dahil mahal magpabunot ng ngipin dito sa Macau, China. Kaya't sinamantala niya ang libreng bunot ng ngipin na isa sa mga serbisyong hatid ng Free Medical and Dental Mission ng UNTV, Kamanggagaw Foundation at ng Members Church of God International o MCGI Macau Chapter. Ay po sa yung pong service maganda po. Yung pong dentist supportive nga po lalo na dahil hindi maganda dahil po supportan niya po ako kasi nung yung binubunan niyang ngipin ko hindi ganong madali. Kaya tapos yung mga kasama niya rin supportive din po. Malaking tulong para sa mga overseas Filipino workers o OFW sa Macau ang libreng medical mission dahil malaking tipid na rin ito sa kanila. Samantala, hindi na bagong bagay kay Mang Wilfredo Marcelo ang ginagawang free medical services nila Kuya Danya Razon at Brother Eli Soriano. Sa pamamagitan ng panonood sa YouTube, nalaman ni Mang Wilfred na magkakaroon din ng medical mission sa Macau.
at siya na mismo ang nag-anyaya sa mga kasamahan niya upang maka-avail ng libreng serbisyong medikal. Madalas sa mapanood sa YouTube, naisip ko na para maka-benefits naman yung iba, niyaya ko sila pumunta rito. Nagpa-check up ako tungkol sa prostate. Parang nagsuspitsa ako na mayroon, kaya nagtanong ko sa doktor ko may prevention ng sakit na ito. Siyempre, satisfied ka naman, naliwanagan ka tungkol sa nireklamo mong sakit, panatag na rin loob ko. Subscribe Brother Eli, sana pahabain pa ang buhay niya para may pagpatuloy. Marami pang makabenepisyo at marami siyang ang mga programa ay diretso sa katotohanan. Ilan lamang sina Maribix at Mang Wilfredo sa halos 500 OFWs na nabigyan ng libreng konsulta at gamot, bunot ng ngipin at libreng eye check-up at salamin. Ang free medical and dental mission sa Macau ay taon-taong isinasagawa ng UNTV at KFI sa pangunguna ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon, at ni Brother Eli Soriano ng MCGI. Hiling ng mga kababayan natin dito sa Macau na muling makabalik ang libreng serbisyong ito dahil sa napakalaking tulong na nagagawa sa kanilang pangangailangang medikal. Ramis Naral, UNTV News and Rescue, Macau, China. Samantala, sa iba pang balita, nakararanas na ng kakulangan sa tubig ang Zamboanga City dahil sa unti-unting pag-init ng panahon sa lungsod. Mula sa Zamboanga City, narito ang ulat ni Dante Amento live. Buenas tardes, Dante. Buenas tardes también a Frima, Yabaha, Deb, Yabaha na 73.90 metro el nivel del agua na diversion dam del Zamboanga City Water District. Estaba con el normal nivel de 74.20 metro. Por causa de este, considerado ya queda peligro el supply del agua na ciudad. Presentamente, está implementa ya del water rationing na lugar y afectado también el Magasiembra. Cada de noche lang tatene agua estaba a las 9 hasta a las 2 de madrugada. Na cuantos barangay na East Coast igual del Tumaga, Giwan, Tugbungan y otro pa. Na West Coast area también afectado del water rationing el barangay de Governor Ramos, San Roque, Calarian y Malagutay. No hay agua aquí, presimpiando a las 9 del aga hasta a las 3 del tarde. Mientras na Central Area, el mag-apektao barangay El Santa Maria, Canilar, Baliwasan y otro pa. Wala tubig, wala kuryente. Sabay. Mga naon tayo mga opisyal na sa Zamboanga pa, mga opisyal kinanglong tapo na ila pong tanaw na. Nasindihan el cuanto negociante con este problema, igual con Mang Sani, dueño del un water refilling station. Mientras tanto, el magasiembra gulay del magasiembradores na monte hindi yata crece por causa no hay aguacero. Esperanzado también hay queda pa grave el efecto del soles si no hay aguacero este venidero magadía. El apelo del Water District con el magaconsumidores que usain buenamente el agua y no mansayan con este para hindi queda grave el situación. Esta es la reciente noticia. Vera contigo, Deb. Gracias, Dante Amento, live na nag-uulat mula sa Zamboanga City. At yan ang ating mga balitang Promdi. Ako si Deb Veral. Maayong udto. Siyam na bag ng dugo ang nakuha sa magkahiwalay na mass bloodletting ng Members Church of God International at Philippine Blood Center sa Antipolo City at Angono, Rizal. Narito ang ulat ni Jenica Cruz. Masilang 27 anyos na programmer ni si Regina Ann Levides nang pumasa siya upang makapag-donate ng dugo sa mass bloodletting ng Members Church of God International at Philippine Blood Center sa Rizal noong linggo. Ilang beses na rin anya kasi siya na nare-reject sa mga nakaraang mass bloodletting. Ito ay dahil sa hindi siya pumasa sa mga requirements gaya ng tamang timbang, vital signs at hemoglobin count. Ngunit sa pagkakataong ito ay matagumpay na nakapag-donate ng dugo si Regina. Bagamat nahihirapan ng mga nurse dahil maliit ang kanyang artery o ugat kung saan tinutusok ang karayom. Dalawa yung nag-check sa akin, yung nurse tsaka yung doktor. So sabi nila wag na lang daw dahil possible daw mag-stop.
tapos tutusok sila ulit, masakit daw. So yun. Tapos ngayon, salamat sa Diyos kasi successful naman. Sa magkahiwalay na mass bloodletting ng MCGI at PBC sa Angono, Rizal at Antipolo City, nakakolekta ng 79 na bags ng dugo mula sa mahigit sa 100 nakapag-register. So sa mga tao, para mas ma-encourage kayo, isipin nyo na lang na mas marami kayong natutulungang tao sa pagdodonate ng dugo. So in just one blood donation kasi, at least 3 sineseparate yun. So 3 tao yung natutulungan nyo. So mas maraming taong natutulungan. So mas fulfilling sa pakiramdam. Jenica Cruz para sa Serbisyong Kasangbahay.